Gusto po ninyong panoorin yung nangyari sa Senado? 10 minutes lang, tapos. O, panoorin muna natin ha, panoorin muna natin. Walang kukontra. Ang kumontra ay isang bakulaw ha? Okay. Panoorin natin ha, ito. Ayan nagkikita po ninyo, ayun Hintayin po nyo, hintay lang. Papasok. Papasok po si Madam Inday Sara Duterte. Parating, ayan, naglalakad. Naglalakad ang Vice Presidente. Parating, ayan, excited na excited. Ayan po, excited ang lahat. Ayan, ayun. Kumamay si Madam Bilyar. Ayan si Madam Inday Sara. Lumapit si Madam Grace po. Nilapitan ni Coco Pimentel. Lumapit si Balingbing na si Tolentino. Si Ercito lumapit. Yun. Si Kilay lumapit. Biglang alis nahiya di ba? Binarubal ng BP Sara Balikan natin ha. Right. Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Ito po si Congressman Gunggong. Meron pong pinag-aanap si Mary Grace Piatos. Magbibigay daw po sila ng 1 million. 1 million daw po ang bibigay. Pakinggan po natin si Mary Grace Piatos. At ano pong masasabi nyo na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na hindi siya dadalo rito kahit na nag-serve din personally nung Quadcom, nag-serve din ng committee secretary sa kanya ng invitation sana. Ano pong masasabi nyo? Yung bang mga nagtatanong sa inyo nag-usap-usap muna kayo bago kayo umupo dyan? Nararamdaman ko kasi parang alam nyo na yung tatanong Yung bang mga sagot, binabasa ninyo? Meron ba kayong binabasa dyan sa harap? Alright. As the Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nakakalungkot nga na hindi pupunta ang ating Vice President dahil marami siyang dapat na ipaliwanag tungkol dun sa mga nangyayari. At syempre, kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. I-contempt mo kaya? Bakit ka nalulungkot? Gusto mo tawagin ko si Pulong? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Narinig mo yun? Hindi ako naniniwalang nalulungkot ka, boy. Totoo lang, gusto na rin naming matapos yung investigasyon ng Blue Ribbon. Naniniwala po ba kayo? Gusto nang matapos? Pulong, asan ka? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Ayun si Pulong hindi kami naniniwalang gusto nyo nang matapos yan. Sa committee na ito, para makapag-file na rin kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Bakit wala kayong magawa sa Vice President? Ba't hindi nyo, yung show cause order? I-contempt mo, Gunggong. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya, ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. So, kami sa committee ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man na makapagbibigay ng. Alam naman po kasi nila na wala silang magagawa kapag hindi nila nakita yung mga taong nakapirma doon. Kasi nga confidential fund yun. Malay natin, pwede pala yun dahil nga sinasabi ng saligang batas, confidential fund. Hindi pwedeng malaman ng mga tao na yun. O di ba confidential nga yan
pwedeng mga AKA nila yon, also known as. Kasi hindi nga pwedeng ipaalam ang mga taong involved sa confidential fund. Sila po ay mga confidential na personalities. Naintindihan mo yon, Congressman Gonggong? Impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Ex ko yun, ex. Kinain ko pa lang kanina yun, yung piatos. Di ba? Itong mga to, kung makapag-imbestiga, akala mo mga eksperto. Confidential nga. Kapag confidential, pati yung mga nakapirma dyan, confidential. Sundan ko lang naman, no, napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na pong imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence. The House has been fair. Naniniwala kayo doon mga ka-reaction? The House has been fair. Naging patas, ganoon. Ang pinag-uusapan, ang OBP budget sa 2025, ang tinatanong ninyo, yung confidential fund. Ang mga nagtatanong pa, mga komunista. Anong fair doon? Oy. Congressman Ortega. Binibigay naman po namin sa karespeto. So, it's about time na they attend and they explain ito pong mga anomalya na nangyayari. Itong Anomalya na ba yan? Magkano yan? 125 million? Mamaya pakinggan po ninyo. Ipapalabas ko, Senado, sa loob lamang ng 10 minuto, pasado, yung batas, sa OBP budget sa 2025, nirebisa. 10 minutes lang, walang tanong-tanong. Di ba? Dito kasi sa kamera, kuta ni Tambaluslos. sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si si Chippy McDonald. Saka sino pa ba yung mga fictitious na tao na mention niya? Siyempre, yung pinakasikat, si Mary Grace Piatos. Pag-i-explain nga sa mga to na ang pinag-uusapan dito, confidential fund. Ha? Confidential, di ba? May AKA yung mga yan. Hindi naman pwedeng ipaalam kung sino ang mga dyan. Saan nang galing lupa-lupa ang mga to? Ba't nasa Kongreso? Hindi ba nila alam ang ginagawa nila? Ang iniimbestigahan nila, confidential. Gusto nilang ipuyang-yang sa publiko kung anong ginawa ni BP Sara sa confidential fund. Kung meron siyang ginurgur na mga NPA, mga terorista, mga durugista, mga drug lords, di nalaman nila ang galawan ni Madam Inday Sara. Paano pa magiging confidential yan? Patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na andyan na po na kumbaga nag-trending na yun. So, but again, the committee is doing its work. Tuloy lang po kami kasi gusto na rin po namin na matapos na rin yung investigasyon at patapos na rin po ang session namin. May mga ilang araw na lang po. Naniniwala po ba kayo na nais nilang matapos to? Pulong, anong masasabi mo? Naniniwala ka? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Yun. Magkano daw kay per hearing? In addition, napaka-importante kasi na maipakita natin kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing.
Peki naman talaga. Gulo ng mga to eh. Peki talaga mga yan. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit, no? At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So, paano mo sasabihin, no, na ito ay mga peke? Ang pondo ay nagastos ng 11 days. Mas ano pa yan, mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo. Ito, 11 days lang. Oy, Gonggong. 11 days yan, 125 million lang. Yung yung flood control, 1 billion per day. Naintindihan mo, walang nangyari sa flood control. Ayaw niyong imbestigahan yun. Ba? Ayaw? 125 million, gawin na natin 200 million. 11 days. Kumpara doon sa flood control, 1 billion per day. Namigay nga si Tambaluslos sa may silang Cavite. Di ba sumigaw pa si Jovic Remula? Wala pa sa akin dyan. Oh, magkano yon? Oh, di umano, sinabi ni Jovic Remula, 1 billion yon. Yung akap. Ba't hindi pa kasi tanggalin? Ay, yung akap pala, hindi mo pwedeng tanggalin yan. Mga kababayan, hindi po pwedeng tanggalin ang akap. Dahil ang akap, yan ang paraan ng pangangampanya ni Tambaluslos. O, di ba? O, may papalabas po ako sa inyo, ha? Huwag niyong ipagsabi to. Ayan, o. O. Mantakin mo yan, o. Huwag po ninyong ipagsasabi to, ha? Sikreto natin to. Ipapalabas ko sa inyo, tapos, mag-ano po kayo, mag-komento kayo. Ayan, o. O. O, ayan, o. Nakikita po ninyo? Ako, hindi ko nakikita. O, yan, o. Tayo po ay tumanggap ng napakalaking biyaya na binigyan po tayo ng mahalagang oras at panahon nang walang iba, hindi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakakasuka yan, o. Si Suarez po yan, si Suarez. Ayan, o. Po namin ang puli, mahal na Pangulo, upang tumugon sa pulisiya na labanan natin ang kriminalidad, pinagbabawal na gamot at insurgency sa lalawigan ng Quezon. Because of the PULI, we have partnered with the PNP and led to 2,905 successful operations. This is the way we answer the President's call towards genuine change, peace, and order in the province of Quezon. Mr. President, I have been governor for 3,115 days already. And it was my wish, while governor, that I shared the stage with the President of the Republic of the Philippines. Thank you for granting my wish. And it has also been my wish that I introduce the President of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Kilala po ninyo yun, o. Ngayon, binabanatan niya ang Pangulong Duterte. Akala mo, bata lang. Huwag niyong pagsabihin, ha? Si Suarez yun. Yung panahon ng Pangulong Duterte, imod, o. Diba? O, tuloy natin itong dalawa na to. Lang, no? So, kinakailangan talaga natin, yan yung kahalagahan na malaman natin kung ano yung katotohanan at napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap din at makausap at umattend ng hearing. No? At isa na nga dito, si Mary Grace Piatos. Mga kongresista po to, no, mga kongresista. Naintindihan po nila na lahat po nung nakapirma doon, dahil confidential yun, dapat hindi nila ipakita ang pangalan ng mga yan, at kung mga AKA ang pangalan dyan, at hindi dapat ilantad kung sino man ang pumirma dyan, hindi nila naintindihan yun. Confidential yan eh. Di ba? Pag confidential, hindi mo pwedeng pakialaman yan, hindi mo pwedeng
ipakita yan sa mga kalaban. Confidential yan. Eh, itong mga to, isa't kalahating mga gunggong yan. Ba't tinawag pang confidential yan kung papaalam mo kung sino-sino yung mga pumirma dyan? So, kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up no ng 1 million para ibigay no kung sino man ang may alam no ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Eh di pa subpi na yo. Oh, show cause order nyo yan. Mary Grace Piatos, itanong nyo sa ano? Sa ano pa yan? Itanong nyo sa DF. Hindi yung sa ano, kuha na ng birth certificate. Oh. Ano ba yun? Department of Statistic, di ba? Oh. Tanong nyo doon sa Statistic Office. Sa PSA, tanong nyo kung Mary Grace Piatos o Piati. Itanong nyo doon. Oh, nagyayabang pa kayo dyan na 1 million mo, 1 million. Wala ba kayong mga utak? Punta kayo ng PSA, hanapin nyo yan. NBI. Yan, hanapin nyo sa NBI ang pangalan yan. Sa ano, sa BIR, oh, pagtanong nyo, baka meron siyang record doon. PSA na lang. Oh, Mary Grace Piatos. Oh, tawagan nyo yung PSA. Meron bang ganyan, Mary Grace Piatos? Wala. O, edi wala. Confidential. Opo. Kung quick follow-up lang po about dun sa good government hearing, may balita rin po ba kay OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez? Kasi sa letter niya ang kanyang balik November 14. Are we hoping na sa next hearing natin ay makakadalo na siya? Do we have new invitation na sent to Yusek Lopez office? Oh, yung tanong. Alam nyo na yung tanong. Oh. Tingnan nyo kung anong sagot. O, di ba? Alam na nila yung tanong. Naglolokohan ng mga yan. Alam nila yung tinatanong. Kaya pag sumagot sila, saktong-sakto doon sa script. Di ba? O, sige. Yung reply letter naman niya nandun na she indicated na she will be back sa yung oras na na-mention mo, sa 14. Pero kailangan niya pong i-honor yon kasi napakahalaga niya po sa mga hearings na to, no? Kasi siya po ang nagre-release eh. Mas marami po siyang masasagot na importanteng mga katanungan and hopefully she would shed light dito sa mga anomalya na nahanap po ng Good Government Committee. Anomalya talaga, no? Anomalya. Kung makapagsalita kayo, kala mo talagang korap ang Vice Presidente. Ang nangyayari po kasi, akala nila, kasi ang advisor di umano ng mga to si Trillanes eh. Ang advisor daw po ng mga yan si Trillanes. Ngayon, umaasa sila na yung ginawa nila kay Jojo Marbinay nung winarak nila in public, sinira nila in public, wala namang maayos na isang pangkaso kay Jojo Marbinay. Akala nila magagaya ang Pangulo, ang Vice Presidente kay Jojo Marbinay. Ang mahirap, abang dinudurog nila ang Vice Presidente, lalo siyang bumabango sa mga tao. Lalo siyang minamahal ng tao. Lalong nagiging bulok naman si Tambaluslos. Opo, lalong nagiging bulok. Mantakin mo ang kanyang yung pre-election survey ng President. Nakakuha po siya negative 1%. Si Madam Inday Sara, number 1. Pangalawa si Rapi Tulfo. Diba? Ang dami ng mga tauhan ni Tambaluslos. Yan, yung mga kwakkom na yan. Tapos kung ano-ano pang ginawa niyang akap-akap, bigay-bigay. Wala pa rin. Bulok pa rin sa mga tao. Ayusin nyo. Oy, Ortega, Gonggong. Ayusin nyo yan para bumango sa Tambaluslos. Mahirap no? Mahirap pabanguin ang isang taong bulok. Kahit paliguan mo ng paliguan ng pera o kahit anong gawin mo dyan kay Tambaluslos, wala. Ayaw siya ng mga tao. Pustahan tayo, pahabulin mo ng senador yan kung mananalo. Presidente pa?
Paabulin mo ng senador. Eh, hindi ko alam kung umabol ng senador dati yan. Paabulin mo kung mananalo yan. Hindi. Ba, mataas ang pangarap. Presidente pa. Ba nagawa niyan? Hilahin yung maleta? Salamat. Ang balita ng committee is dumating na siya. Actually, November 14, ang balita ng ating committee, dumating na siya. So, ini-expect natin sa Wednesday, attend siya. Dahil nga nakatanggap na siya ng subpoena, no? So, ini-expect natin na susunod siya sa imbitasyon ng komite at magpapakita na at least para magbigay linaw patungkol dun sa paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential fund. Thank you. Next question from Kat Porbes from Radyo Pilipinas. Sirs, good morning po. Meron pong recent na statement si Senator Win Gatchalian regarding po dun sa panukalang po dun ng Office of the Vice President. Although inapprove sa plenary yung budget na, inadopt ng plenary yung budget na binigay po ng House of Representatives na yung version. Plano daw po nila na dagdagan daw po yun dahil marami daw pong humihingi ng tulong sa Vice President and yung dagdag na pondo na yun is gagamitin po pantulong naman daw. So ano po yung reaction ninyo doon? O yung tanong ngayon ha. Alam ko, meron kayong dyan, guidelines sa mga nagtatanong no? O, di ba Ayan O, palapit. Ayan na po. O, balikan lang natin ha. Gusto kong makita ulit si Kilay paano tumakbo. O, di ba? O yan, papalapit Palakpakan po natin, palakpakan. Palakpakan natin ang ating Vice Presidente. Papasok. Ayan, papasok. Ayan po, papasok siya. O, palakpakan po natin. O, nakakakilabo to yan Kinamayan si Villar. Ayan po, beso-beso. O, beso-beso. Sinong susunod? Yun, lumapit si Nancy Binay. Si Grace po lumapit, napakabait. Kumamay kunwari si si Bitter. Bitter na si si Balingbing naman. Di ba? Si Bato. Si Arcito. Si Kilay lumapit, biglang alis. Kasi walang dalang champagne. Yun. Di ba? Binanatan ni Madam Inday Sara yun Binanatan niya yun. Awak lang tapos takbo. Mabilis. Di ba? Nag-uusap silang dalawa ni Bato. Sabi ni Bato, okay lang yan. Makakaraos tayo. Sige, yun, kumamay, Nagmano si Dingdong Ercito Estrada. Ayan pa, sino yun? Si Mark Villar, tahimik lang yan. Tahimik lang si Mark, yan, Diba, close ang mga yan Matitinong tao yan. Si nanay, Diba? Magsasalita na yan, huwag nyo kasing persecute. Diba? Ayan po, yun. Si Jinggoy Estrada, tumuro na, sabi niya. Session is resumed. Diba? Yan. Majority Leader. Orasan po ninyo, 10 minutes lang yan. Pasado na yan. Kasi mga normal ang tao dyan diba? Hindi mga tauhan itang balos-los yan. Yan. Mr. President, I move that we consider the budget. Pinapakilala ko po sa inyo si Tolentino Balingbing yan. Mag-ingat kayo dyan. Baka manalo yan magiging winner. Sige, umalis daw yan umalis. Sama nyo sa balota nyo para manalo. The Vice President and recognize the sponsor, Senator Grace Poe, for her opening statement and to likewise deliver a belated manifestation concerning the budget of the Office of the President. And later to interpolate Senator Bongo. I so move, Mr. President. Senator Grace Poe is hereby recognized. Thank you, Mr. President. I would just like to insert into the records the budget for the Office of the President earlier and also our message of welcome to the delegates that were here earlier. And now I would like to welcome also the Office of the Vice President, headed by the Vice President herself, Honorable Vice President Sara Duterte. It is my duty to present the body's consideration the budget of the Office of the Vice President. With that, I'm ready to begin with any manifestation or questions. Thank you. Mr. President, Senator Ronald De La Rosa is seeking the floor. I move that he be recognized. Senator De La Rosa is recognized.
Thank you, Mr. President, Majority Leader. Mr. President, before I would make a motion, I would like to make this manifestation that in the proper time, in the period of interpellation, if it is okay with the good sponsor that I'm going to introduce some amendments to the OBP budget. If it's okay with the good sponsor. Yes, the proposal is welcome. Then it will depend on the body for the approval. Thank you, Mr. President, good sponsor. With that, I hereby move for the approval of the OBP budget. Before that, I think Senator Bongo Meron ka man. wants to take the floor. I would like to take back my motion, Mr. President. Withdraw. Withdraw. I would like to withdraw my motion. Senator, Withdraw! Withdraw! Senator To give Bongo. way for the manifestation of Senator Bongo. Give way! Thank you, Mr. President. As we know, the Office of the Vice President ang ikalawang pinakamataas na opisina sa ating gobyerno. Ang sinumang nakaupo dito ay inihalal ng taong bayan at may responsibilidad na maghatid ng serbisyo lalo na po sa mga nangangailangan. Sa totoo lang po, inihalal po ang Vice Presidente hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Kung gusto naman po magtrabaho, ay bigyan po natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Inihalal po siya na maglingkod at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Subalit, Mr. President, ang budget po na inilaan para sa OBP ay binawasan po sa General Appropriations Bill na para bang hindi mahalaga ang kanilang mandato. Mula sa original na panukalang budget na National Expenditure Program sa NEP, no, na 2.026 billion, ay binawasan po ito, naging 1.3 billion at nag-iwan na lang po ng 733 billion para sa taong 2025 at yung iba pa dyan ay naging zero. Mr. President, nakapagsagawa ng ating mga mahalagang programa po ang OBP na may direktang benepisyo naman po sa ating mga kababayan tuwing may bagyo, nasasalanta, tumutugon naman po ang Office of the Vice President. Mayroong mga inisyatibang OBP tulad ng Magnegosyo Taday na nagbibigay po ng grants at training para sa kabuhayan ng mga maliliit na negosyante at kababaihan at ang Educational, Medical, and Burial Assistance Program na naglalaan po ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa panahon po naman ng kalamidad, nandiyan po ang Disaster Response Program ng OBP na nagbibigay po ng agarang tulong, relief packs at iba pang suporta sa apektadong lugar. Kung tayo nga na sa legislative ay tumutulong tayo, hindi natin nililimitahan ang sarili natin bilang mambabatas lamang. Ang trabaho naman natin, representation, constituency at legislation, lalo na po ang Office of the Vice President na executive yung function nila. Sana po'y bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po ang Office of the Vice President. Ngunit ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OBP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito na tinanggal sa budget ng OBP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Mr. President, public offices in general are meant to serve the Filipino people, lalo na kung lumalapit sila diretso ang kanilang opisina sa ating mga kababayan. Basic mandate po ang tumulong lalo na po sa nangangailangan ng social services. Mr. President, ang pagbawas po sa budget ng OBP ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng OBP na makapaghatid po ng serbisyong naglilingkod sa tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para nating tinanggalan ng kapasidad ng isang ahensya or in this case, isang halal na pinuno ng bansa na magserbisyo po. Kaya po nananawagan po sana ako sa mga kasamahan natin dito na sana po'y madagdagan, no? O maibalik ang pondo po na naaprubahan sa NEP for 2025 para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating Vice Presidente na parte po ng executive branch of the government. Para naman po meron tayong
working Vice President at hindi lang po spare tire. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kaysa OBP, pero underperforming. Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Ito, gustong magtrabaho, sana naman po bigyan ho natin ng pagkakataon ang opisina na gusto pong maglingkod sa ating mga kababayan. Maliit lang po na halaga yun eh. Kumpara po sa napakaliit na pie lang po yun sa kabuuang budget po ng ating bansa. Mr. President, huwag po nating ipagkait sa sambayanan ang serbisyong kanilang inaasahan, lalo na po sa panahong mas kailangan po ng taong bayan ang pagkalinga ng kanilang pamahalaan. Lalo na ngayon, panahon ng bagyo, dami pong naghihirap nating mga kababayan, magtulungan na lang po tayo. Yun lang po ang panawagan ko sa inyo, magtulungan tayo. While we understand that some of OBP's programs are also being done by other government agencies, wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ang OBP para sa social services. Ito lang po aking pakiusap sana, para sa social services, para mas marami pang mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Sana po madagdagan o maibalik po ang pondo at hindi po masakripisyo ang layunin ng OBP na maghatid ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo po yung mga nangangailangan. Let me repeat, yung social services sana po maibalik. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much, Senator Christopher Bongo. Majority Leader. Senator... Before we recognize Senator Bato, I would like to convey also that the manifestations of Senator Bongo is noted, and at the proper time, Senator Bongo is free to introduce the amendments he would like to include for the Office of the Vice President's budget. Thank you. Yes, what is the pleasure of Senator De La Rosa? Mr. President, I would like to move for the approval of the OBP budget. I second the motion. Is there any objection? There being none, the motion is hereby approved. President, I seek a 1-minute suspension. Session is suspended for a minute. Nakita po natin doon, wala pang 10 minutes yun, no? Di ba? Kumamay lahat. Mga normal na tao yan eh. Di ba? Pero makikita natin dyan, anong tawag doon? Si Kilay, parang hindi nalalapit sa kanya. Di ba? Pimentel, yun. Si Balimbing nandun. Nandiyan ba si Senate President, Escudero? Wala na yata si Escudero dyan. Wala si Escudero, asartalo si Escudero. Di ba? Hindi na siya sumali diyan sa photo ops. Di ba? Ganyan dapat. Yung mga yan, alam mo na kasi nila na si BP Sara ay sure ball na yan. Di ba? Tignan mo si Tolentino, parang alam na niya na malapit-lapit na si Inday Sara. Huwag kang mangarap, boy. Hindi ka sure. Wala si Escudero, umalis. Tingnan mo si Villar, si Madam Villar, di ba hindi niya maiwan-iwanan si Madam Inday Sara? Si Binay, sabi niya, ginawa sa tatay ko yan. Ginanyan ng tatay ko, yung ginagawa sa'yo. Si Trililing, yun. Tingnan mo si Nancy Binay, nagsusumbong, sabi niya, ganyan yung ginawa sa tatay ko. Tatagan mo lang. Di ba? Huwag kang magalala, Brad. Sister. Binay, nandito kami. Hindi namin iiwan ng babaitang yan. Hindi pwede yan. Hindi namin iiwanan yan. Solid dito, solid. Reaction TVPH, solid Duterte to. Solid na solid to.
O di ba? O, umalis na, tapos na. O, pagkatapos na dyan, dumiretso siya sa batasan. O, doon siya ng gulo. Di ba? O, yan o. O, ganoon. O, di ba? Yun. O, di ba? Tutuloy pa ba natin itong dalawang to? O, tuloy natin. O, sige, o. Hindi ko alam, parang paiba-iba yung statement kasi before they told the House na bahala na po ang House of Representatives saka Senate dun sa kumbaga dun sa hatol dun sa budget nila. Pero ngayon parang nag-iiba yung statement and yung sa tulong naman po, nakaset up naman po yung regional. Alam mo, Ortega ba to si Ortega? Hindi naman siya nanlimos doon sa Senate. Merong umalma doon sa Senate. Kasi kahit papano, may kaibigan pa yan si Madam Inday Sara, alam mo yun? Diba? Dinagdagan, oo. Malaki po yung dinagdag. Parang aabot yata ng 1.6 billion. O yun. Oo. Diba? Luwa, pahiya itong Quadcom. Buong kongreso na gumawa doon sa 700 million na budget ng BP. Pahiya sila, butata. Anyway, mga ka-reaction, huwag niyo pong kalimutan ha. Huwag niyo pong kalimutan ang ating misyon na dapat po mag-subscribe po tayo. Ayan o. Ayan po. Oh. Tanggalin natin to. Oh. Istorbo yan eh. Oh. Ayan o. Oh. Reaction TV PH, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo dahil meron po tayong misyon na makuha yung gold play button para ibigay po natin sa Pangulong Duterte bago po ang eleksyon. So, road to 300,000 na po tayo, malayo-layo pa yung eleksyon, malamang sa malamang, maaabutan po natin ng 1 million subscriber ha. Marami pong sinasabi nila, imposible daw, imposible. Wala pa nga tayong 3 buwan pa 300,000 subscriber na tayo. Opo, may 2 buwan pa lang tayo nagbablog. Political vlog, may 2 buwan pa lang. Pero nakikita nyo naman kung gaano karami ang nagsasubscribe. Kasi gusto nilang makapagpatid ng pasasalamat sa Pangulong Duterte sa pamamagitan po ng mga plaki na yan. At dadalang po natin siya na isang mainit na balbakwa, yung buntot ng baka. Oh, yun. So anyway, syukran. God bless you all. Huwag kayong masyado magpapaniwala sa mga sabi-sabi ha.